seryoso naman siya. Shit, honey. Me and my big mouth. Inis na wika niya sa isip. Ano po? Nabigla siya. Ano? Nauutal niyang sabi. What? Madilim na mukha na naman itong tanong sa kanya. Wait, may pasigaw, sir? Yes, I am working with my body. Working out. Like this, work out. Hu! Yeah. Aktong nag-i-stretching pa. Okay na po? Palusot niya dito. Tumangutango naman ito at lumapit pa sa kanya. Working out, ha? Work out my ass. Work out with this fucking outfit? Galit na wika nito sabay hawak sa sleeve ng suot niyang black minicoat. Yes, sir. Since wala po akong pang-workout na outfit, kaya ito, improvise na lang ba? See? Blouse with matching jacket and cotton shorts. May masama po ba? Tanong niya dito. Abay, kung ayaw niyo sa suot kong pang-workout, bilhan niyo ako. Tila naman nakumbinsi niyang kanyang Sir Gael sa kanyang mga sinabi dahil hindi na ito umimik. Pagkos tinalikuran na lang siya nito at naglalakad patungong elevator. Sir, teka lang! Tawag niya dito kaya napahinto ito sa pagsara ng lift. Akala ko po ba aalis kayo ngayon? Ba't kayo nandito? Takang tanong niya. Nakita na naman niyang pagdilim ng mukha nito sa tinanong niya. Naiwanan ako ng eroplano. Masaya ka na? Inis na sagot nito saka isinara ang elevator. Talaga to, may sapi talaga kahit kailan. Tanging nawika na lang niya sa sarili saka mabilis na pumunta ng kusina at kumuha ng makakain. Pabagsak naman na inihiga ni Gael ang sarili sa kanyang higaan. Na-delay ang flight niya kanina. Gawa ng may dinaanan pang private plane na sasakyan niya dapat. Kaya naisipan niyang antayin na lang ito hanggang sa dumating. Pero hindi naman siya mapakali nang mula pa pagdating ng airport sinusubukan na niyang tawagan si Annie. Pero ni hindi man lang ito sumasagot. Hanggang sa dumating nga kanina ang plane niya. Pero dahil sa hindi malamang dahilan at hindi ma-explain na nararamdaman niyang pag-aalala sa dalaga, kaya hindi na lang niya itinuloy ang kanyang pag-alis. Tinawagan din niya ang tauhan niya to give him an update. Pero halos ganun at ganun pa rin ang sinasabi nila Trevor na hindi naman lumalabas ang dalaga ng bahay. Kaya mabilis siyang lumabas ng airport at bumalik ng bahay. At ganun na lang ang inis niya nang maabutan itong tila wala man lang pakialam sa kanya. Hawak naman palang phone na nito, pero hindi nito masagot ang tawag niya o mag-message sa kanya. Heist, he hissed. Why you acting like you like that lady, Gael? Tanong niya sa sarili. Hindi pwede. Hindi. He added. Kinuha niya ang phone at tinawagan si Jen. Han? Sagot agad nito sa kabilang linya. Can you come here? Tanong niya dito sa kabilang linya. Sure, honey. Wait for me. Masayang wika nito sa pinatay ang tawag niya. Kung ano man ito, you need to hold it, man. Dahil hindi maaari. He said to himself firmly. Inis na inis si Annie dahil kanina pa siya inuutusan ng kanyang boss. Maya't maya ang pagtawag nito sa kanya. Porket dumating ang babaeng espasol na ibon pala. Halos ayaw na siya nito pagpahingahin. Ang sakit na ng paa at mga kamay ko. Reklamo niya habang nakapangalumbaba sa kitchen counter. Ilang beses ba siyang pinagluto ng kumag? Sumasabay pa sa pag-uutos sa kanyang pangit na babaeng yun. Gigil na ako, she added. Annie! Halos mag 365 degree ang ikot ng mga mata niya sa inis nang marinig na naman ang boses ng boss niyang ipis. Coming! Ganting sigaw niya sa kapadabog na naglakad patungong living room kung saan naroon ang dalawa. May kailangan ka na naman, sir? Walang ganang tanong niya dito. And why you asking me that kind of question? Madilim ang mukhang tanong nito sa kanya. Dahil kanina pa po ata kayo hindi nauubusan ng utos. Samantalang nung nakaraan hindi ka naman ganyan ah. Sagot niya dito. Aba naman Han, ganito ka ba talaga sagot-sagutin ng muchacha mo ha? And why did you even allowing her to talk to you that way? Galit na wika ng pusa. Ay syota ng sir niya. Naningkit tuloy ang mga mata niya sa tinuran nito. But she just hold her grief and cursed inside her brilliant brain. Buong akala niya makakarinig siya ng masakit na salita mula sa bibig ng boss niya. But to her surprise, he just looked at her intently and sighed deeply.
Just give us 1 bottle of wine, then you can rest, he coldly said. Masusunod ka, mahalan. Sagot niya saka mabilis na tinalikuran ng mga ito. Minsan talaga mahirap ispilingin ng taong may sapi. Naiiling niyang sabi habang kinukuha ang wine. Pasalamat na lang talaga kahit paano gwapo. Dahil kung hindi, naku, sasaksak ko sa kanyang wine na to. Gigil na gigil pa niyang sabi, habang mahigpit ang hawak sa bote ng wine. Pasalamat na lang pala at gwapo ako, no? Baritonong boses na sabi sa likuran niya. At kahit hindi siya humarap, she really know who owned that voice. Aba, Ginoong Maria! Oo, sir! Kunwaring galit niyang sabi, sabay harap sa boss niya habang ang isang kamay niya ay nakahawak sa dibdib. At ang isa naman ay sa bote ng wine. Sir naman, ang hilig mo manggulat. Paano na lang kung nabitawan ko to, di nabasag na, tapos magagalit ka. Pati yung babaeng ibon na mahilig tumuka. Tapos, anong next? Pababayaran mo sa akin to? Aba sir, paano na ako niyan? Makakaltasan mo pa ako ng sahod ng wala sa oras, dahil lang din naman sa kagagawan mo. Walang prenong sabi niya kay Gael. Kita naman niya ang pagngiwi nito sabay kamot sa parte ng tenga nito. Miss Rivera, wala pa bang nagsasabi sa'yo na ang daldal mo at masyado kang advance mag-isip? Tsaka ang sakit sa tenga ng boses mo, swear. Can you shut up or be quiet just for a while? Makapagpahinga man lang ang tenga ko sa'yo. Tila asar pa namang pakiusap nito sa kanya. Tumango na lang siya as pagsang-ayon dito. Saka inabot ang wine na hawak niya sa boss niya at mabilis niya itong tinalikuran. Hey, where do you think you're going? Tawag na nito sa kanya, kaya naman huminto siya and have a side bago muling humarap dito. Tinaasan niya lang ito ng 2 kilay habang nag-aantay sa sasabihin ng boss niyang ipis. What now? Hindi ka sasagot sa tanong ko? Madilim na naman ang aurang tanong nito sa kanya. Gustong-gusto na ni Annie irolyo ang kanyang mga mata rito. Abat sira ulo din talaga tong boss kong to no? Ayaw marinig ang boses ko pero tanong naman ang tanong. Baliw lang? Piping kausap niya sa sarili. Kaya naman tumayo siya ng maayos saka inumpisahan ng pagsasayang language. Halos umusok naman ang bumbunan ni Gael sa ginawa ng dalaga. Iba din ang katok ng ulo ng Rivera na to. Aba akalaan niyang mag-sign language? Ni hindi naman niya maintindihan kung anong sinisenyas nito. Shit! Brat! Ngayon palang mukhang tutubuan na ako ng puting buhok sa babae na to. He said silently to himself. At hindi pa nga nakontento ito at kumuha pa talaga ng ballpen at papel saka isinulat ang gusto niyang sabihin. Aakyat na po ako, sir. Basa niya sa sinulat nito. Umiling-iling siya bago niya pinakatitigan ng lokalokang kasama niya sa bahay. Sinanyasan na lang niya itong umakyat na bago tinalikuran at bumalik kay Jen. What took you so long? Malambing tanong nito sa kanya at umangkla pa sa braso niya. May inutos lang ako kay Annie para sa gagawin niya bukas. Wala sa loob na sagot niya dito. So what now? Can I sleep here? Tanong ulit nito sa kanya. No, tanggi niya dito. Maybe some other time, Jen. Let's go at ihahatid na kita. Yaya nito sa babae. Pero mabilis itong tumayo saka hinaklit lang basta ang bag bago naglakad palabas ng pintuan. No need, gal. Kaya kong ipag-drive ang sarili ko. Asar na wika nito bago tuluyang lumabas ng pintuan. Napabuga na lang siya ng hangin sa bibig sa inasal ng dalaga. Oh well, hindi niya maintindihan kung bakit nagagawa na niyang tanggihan si Jen ngayon. Yes, kiss, pinagbibigyan niya ito. Ba't higit pa doon ay hindi na? Alam niyang mahal siya ng kaibigan dahil kung hindi ba ibibigay ba nitong sarili sa kanya freely? Pero alam naman ito na sa umpisa pa lang sinabi na niya dito hanggang kaibigan lang ang maibibigay niya dito at wala nang iba pa. You fuck up, man. Galit na tura niya sa sarili bago inubos ang wine na nasa glass niya. Lukot naman ang mukha ni Annie habang kabidyo ko lang ate Jewel niya. As usual, kanina pa siya nagsusumbong. At laking tawa ng ate Jewel niya ng kwento niya ang ginawa niyang pag-sign language sa boss niyang ipis. Know what, baby girl? Very good ka doon. At least makikita natin kung gaano ba kahaba ang pasensya ng Gael na yan. Wika nito. And wait ha, make sure na wag ka magpapatalo sa kanya dahil kung hindi abay kawawa ka. She added. Naman ate, aba ibahin niya ako no? Very good. O siya, update me ha.
Baka makabisita kami dyan kasamang mga Kurimaw boys. See ya, baby girl ko. Good night. Paalam nito sa kanya. Good night din ate. See ya soonest. Kiss manang for me ha. Babay po. Paalam niya dito bago niya pinatay ang tawag. Ayun, kaya pala malakas ang loob to talk me that way. Dahil may basbas ng brat namin. Baritonong boses na wika ng Sir Gael niya. Sir? Kanina ka pa po dyan? Gulat na tanong niya dito. Earlier minutes ago. Papasok na sana si Gael sa kanyang kwarto nang maalalang need niya pa palang kausapin si Annie para sabihin na bibisita ang mga Kurimaw sa kanila bukas. Kaya naglakad ulit siya papuntang kwarto nito. Naswerte namang bukas pala kaya hindi niya kinailangan pang kumatok. Papasok na sana siya sa loob nang marinig na may kausap ito sa telepono. At kahit hindi siya magtanong mukhang kilala niya ang kausap nito. But to his surprise, she called their brat ate. Nagkibit balikat na lang siya. Sa bagay ayaw na ayaw ng brat nila na tinatawag itong ma'am. Ngunit halos malukot ang mukha niya nang marinig niya mga sinasabi nito pati ng brat nila. Ayun, kaya pala malakas ang loob to talk me that way dahil may basbas ng brat namin. Baritonong boses na wika niya dito. Sir? Kanina ka pa po dyan? Gulat na tanong nito sa kanya. What do you think? Pangaasar na tanong niya dito. Tumayo naman ito at lumapit sa kanya saka ipinagkrus ang kanyang mga braso. Don't you know po the word privacy and respect, sir? Pananaray nitong tanong sa kanya. Napangiti naman siya at isinuksok ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang short. I have ears. So what do you expect? And your door was wide open. As if you are inviting someone to come in, Miss Rivera. He coldly said. At least try to cover your ears po. Kalalaking tao, chismoso. Umiling-iling pagsabi nito. Are you referring to yourself, Annie? Tanong niya dito. Of course not, sir. I am referring to you po. Sagot naman ito sabay kibot-kibot na naman ng nguso. Napalunok naman siya ng matitigan ng mapupulang labi ni Annie. Jeez, man. He cursed to himself. Saka mabilis na tumalikod at lumabas. Hoy! Wait, sir! Tawag nito sa kanya saka patakbong lumapit sa kinatatayuan niya. Malapit na sana ito sa kanya. Nang bigla itong mawalan ng balanse kaya mabibilis ang kilos niyang sinalo ang dalaga bago pa bumagsak sa sahig. Ngunit sa kasamaang palad, nawalan din siya ng balanse. Kaya kasabay siya nitong bumagsak. He wince nang tumama ang ulo niya sa sahig. Ow! Daing niya. Oh my God! Gulat na wika ng dalaga habang nasa ibabaw niya. You okay, sir? May pag-aalala ng tanong nito sa kanya. At kinapakapapa ang kanyang muka at ulo. May masakit po ba sa'yo? Natataranta ng tanong nito. Dahil nagkaroon ulit siya ng pagkakataong matitigan ng mabuti ang mukha ng dalaga kaya sinamantala na lang niya ito. Imbis na sagutin ang mga tanong nito sa kanya. Sa kabila ng malaking eyeglasses na suot sa mga matay, alam niyang may magandang mukha ang dalaga. Mga matang hindi gaano kasingkit at ang tangos ng ilong nito. At thin and red lips na tila kay sarap-sarap halik. Pak! Sampal nito. Ow! Shit! Daing niya ulit sabay hima sa pisngi niya nang bigla siya nitong sampalin. Bakit ka ba nananampal? Asar na tanong niya dito. Oh, thank God! Sabay pagkawala ng hininga nito. Akala ko po kasi nagkaproblema ng utak mo at kanina pa po sa akin nakatingin. Kaya ginising po kita. Paliwanag naman nito. Are you really think na ganyan dapat ang paggising sa isang tao na out of consciousness? Inis na tanong niya dito. Sorry po, hinging pa umanhin nito. How about you? You okay? Tanong niya ulit sa dalaga. He sighed heavily. Actually, he felt awkward in their position. And the man of the center of his thigh is now growing. Damn, mura niya sa isip. Kaya naman hinawakan niya ang braso ng dalaga para paalisin niya sa ibabaw sana. Pero siya naman ang pagbukas ng elevator at iluwa doon ang kanyang mga kaibigan. The heck? Kala ko bukas pa pupunta ang mga to. Wika niya sa isip. The fuck, Gael? Anong ginagawa mo kay Annie? Galit na boses yun ni Sev. Kaya napatingin si Annie sa kinaroroonan ng mga kaibigan niya.
At lumaki ang mga mata nito nang mapagsino ang mga nandoon. Mabilis pa sa 4:00 umalis sa ibabaw niya si Annie sa yumuko. Bumangon na din naman siya agad sa kakinapa ang kanyang ulo na mukhang nabukulan pa ata. Hiwins nang madiinan niya ang bukol niya sa ulo. So yun, may bukol nga. What are you two doing? Madilim ang mukhang tanong sa kanya ni Blaze. Answer, Gael. Wika naman ni Teron. Goddammit, Gael. Answer us. Napipiko nang sabi ni Seb. Hep? Wait lang po mga sir kung pogi. Natumba lang po ako and luckily Sir Gael catch me. Yun nga lang po mukhang siya yung nasaktan. Wika nito sabay tingin sa kanya na may pag-aalala. You sure? May pag-aalala na tanong dito ni Seb. How about you? Nothing hurts? Seb added and walked towards Annie and checked her head. Nagtataka man sa ikinikilos ng kaibigan, binaliwala na lang niya yon. She's fine, bud. So nothing to worry about. Walang ganang sabi niya saka naglalakad patungong lift. Let us talk downstairs. Let Miss Rivera rest now. Yaya at sabi niya sa mga ito. Sumunod naman sa kanya si Teron, Hans at Blaze, maliban kay Seb. Inangat niya ang tingin dito nang makitang tila walang balak pumasok si Seb sa loob ng lift. What now? Asar niyang tawag dito na pinaningkitan naman siya ng mga mata ng kaibigan bago bumaling ulit sa dalaga. Go now, Ann. Take a rest. If may masakit sa'yo, do not hesitate to call me. Andyan lang kami sa baba, okay? Wika nito sa dalaga sabay himas pa ng buhok nito. Because of what he saw, his head got heated. May bala ka pa bang bumaba? Asar na tanong niya sa kaibigan. Hindi naman siya nito sinagot, bagkus inalalayan pa nito si Annie patungong kwarto nito. Saka naglalakad papasok sa elevator. I don't know na masyado ka palang maalaga sa katulong mo, Seb. Wala sa mood na sabi niya dito. Watch your mouth, Gael. Seb warned. You know nothing. Seb added. Then press the button going down. Matter? Tipid na tanong niya sa mga ito. Well, we have a mission, Gael. And we need you there. Can we count on you? Tanong sa kanya ni Hans. Always. Wala pa rin sa mood na sagot niya dito. Good then. Later 1 a.m. ang alis natin going to Palawan. Be ready. Need natin mabawi ang kaisa-isang anak ng Governor Laurel na nasa kamay ngayon ng kanyang mga kalaban. Hans explained. Tumangutango naman siya sa sinabi nito. Got it. Sagot niya. Okay. See you at 12 in casa. Wika naman ni Teron saka tumayo na ang mga ito at nagkanya-kanya ng labas ng kanyang bahay. He blew an air to his mouth nang mawala na sa paningin niya ang kanyang mga kaibigan. This is it. Matagal din niyang na-miss ang magkaroon ng misyon. At least mapapractice na naman ang skills niya. Tsk, he chuckled. Then he stood up and went upstairs to ready himself.